Oy, basag. Basag na basag si Baste Duterte at itong mga maisog team kay Senator Bongo. O yan. Kasi background story tayo, binabash nila si Bongo, di ba? Kasi ang sinasabi nila kay Bongo, duwag daw yan. Si Bongo daw nananahimik. Bakit hindi nagpapakita ng suporta dyan sa maisog rally? Ang expectation kasi nila, total si Bongo daw, dahil DDS Senator ito, ang expectation nito nila kay Bongo, magsasalita ito against the administration. Maisog, no, mga dasal-dasal nila dyan o kung ano naman gagawin nila, yun ang expectation nila kay Bongo. Pero bakit daw hindi nagjo-join? Eh, anong gusto nyo? Mag-join si Bongo sa prayer rally na gustong ibagsak ang gobyerno? O, dahil hindi nagsasalita, siguro mas malawak ang pag-iisip ni Bongo na hindi kayo samahan dyan sa Maisog Rally kasi nakikita nyo pinaggagawa nyo dyan sa Maisog Rally. O, bakit siya pupunta dyan? Hindi masira pa siya dyan. Re-electionist din ito eh. Hindi pa siya iboto ng mga tao kung masisira yung imahe niya dahil pababagsakin niya ang gobyerno. Di ba? Yun ba gusto nyo mangyari? O, ayan, basag kayo ngayon. Napapahiya itong mga GGS na ito. Itong si Baste Duterte. Die hard Duterte supporter no more? Yan ay malaking tanong, sabi ng Politico.com. Bongo tells where his loyalty lies amid feud with Baste. O yan. Ang loyalty ko, wala kay Digong lang. Sa gustong palabasin ng article na ito. Ang loyalty ko, wala kay Baste. Ang loyalty ko, hindi lang sa mga taga Davao. Ang loyalty ko ay sa lahat ng Pilipino. Yan yung statement dito ni Senator Bongo. Sige, basahin natin. Senator Bongo has declared where his loyalty lies after Davao City Mayor Sebastian Duterte attacked him for his supposed silence on pressing issues. Kasi grabe rin itong si Baste. Parang pinapalabas niya duwag ka. Yan ang pinapalabas niya. Duwag ka, Bongo. Yan. Gustong palabasin dito ni Baste Duterte. Sila ang matapang. Kasi ang definition nila ng matapang, tatayo ka sa stage, kaya mong murahin ang gobyerno. Parang Harry Roque, yan. Tatayo ka sa stage, kaya mong tawagin ng bangag ang presidente. Yan ang matapang sa kanila. Yun, grabe definition nyo ng tapang ah. Senator Bongo, nag-declare siya ng kanyang loyalty. Kanina lang po yan. Sa isa pong Facebook post na kahapon, June 20, Go said he advocates for the welfare of all Filipinos. And I quote, I support the Dutertes and my fellow Davaoeños dahil ako ay isang Davaoeño. Ang pamilya ko ay galing sa Batangas. Lumaki rin ako sa Metro Manila. Bisaya rin ako. At itinuturing ako na adopted son ng maraming munisipyo, lungsod at probinsya. That is why my loyalty is and will always be with the Filipino people. End quote. Paliwanag po ni Senator Bongo. So sa mga nasa Maisog, na gusto ninyo ang loyalty nasa Davao lang, mga Davaoeño, mas selfish yan. Basag kayo dyan. Patuloy akong magbabalasakit at magsiservisyo sa inyo. Higit sa lahat, patuloy kong ipaglalaban ang karapatan ng bawat Pilipino, sabi ni Go. On June 17, the youngest son of former President Rodrigo Duterte expressed disappointment at Go for supposedly staying mum on issues affecting the Davao City. Actually, ang sinasabi pa nga dyan ni Baste Duterte, pwede pang bawiin, pwede pang bumawi ba? Pwede pang bumawi si Bongo, magsalita ito. Huwag itong manahimik at ipagtanggol ang mga Davaoeño siguro, kung sino man yan, o magsalita against the government, against PBBM, yan ang gusto nilang palabasin dyan. Ikaw, Bongo, sabi ni Baste Duterte ito ha, ikaw, Bongo, kumpare kita. Nagsumbatan na. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, yung mga tao, yung mga nagboto kami mga Davaoeño, nagboto kami sa iyo. Kung alam ko lang na ganito lang pala, yung gagawin mo, sana hindi na lang. Sabi ni Baste. Abay, nagsisi. Nagsisisi si Baste Duterte dyan. Kumbaga parang mali sila ng naboto dyan. Anyari? Ayan, sinagot na sila dyan. Hindi ko alam kung ano sasabihin ni Tatay Digong yan. Eh, siyempre, pareha sa importanteng tao sa kanilang dalawa yan. Diba? Para kay Digong, importante si Bongo. Long time ano niya ito special assistant, no? At siyempre, anak niya naman, laban sa kanyang anak. Noong matagal na naman yung mga conflict na yan, yung pamilya ni Bongo, yung kadugo niya versus Bongo, no? Ilang issues na yan, napakaraming issues na yan na kanilang pinagdaanan. Anyway, yan kasi kakamaisog rally ninyo dyan. Itigil nyo na yung maisog rally. Itigil nyo na yung maisog-isog na yan. Kampanya naman kasi yan Hindi naman prayer rally yan Ginagamit nyo pa yung pangalang prayer rally para sa kampanya ninyo. Itigil nyo na yan. Ay, nako. Ewan ko sa inyo dyan. Good luck sa inyo sa 2025 kung makakuha kayo ng pwesto dyan sa Senado.
Chris Cat, thank you. Roel Manuel, DDS, marunong ba mahiya ang mga yan? Malaking kalokohan yan, ayun lang. Hindi na rin pala si Madam Lenny, sabi ni, wag na rin pala si Madam Lenny, sabi ni Lori Mamawag. Ano to ma'am, para sa DepEd Secretary? Hati kasi ang opinion dyan eh. Kapag gawin kasi yan, do open din kasi si Lene Robredo dyan eh. Diba? Before, natanong siya, are you open working with the present administration? Diba? With the administration of PBBM. Sabi niya, okay. Okay kasi siya eh, no? Not saying totally na, ano, ayaw ko makatrabaho si PBBM, okay siya dyan eh. So, posibleng ganyan yan. Mautog po, di maisog. Ay, sorry, mautog pala. Ayan, I stand corrected. Sabi ni Glenn Mateo, mautog rally pala, hindi maisog rally. Elizabeth Frias, good morning. Always watching you. Thank you, Ma'am Elizabeth Frias. No? Kay Gasparto, oy, gadon, maging GO na estudyante. BO ka. Ano yan? Political survival, re-election ni si Bongo, kaya siya tahimik. Nangangailangan siya ng boto, kaya di siya maninira sa gobyerno. Zulet Malonzo, practically, agree ako sa iyo dyan, Ma'am Zulet Malonzo. Sa politics, kailangan mong gawin yan. Drama na mga DDS yan, kunwari galit-galitan kay Bongo, Julia Santiago. I don't see na drama lang yan ka-coffee kasi yung binitawan na yan na statement na yan ni Basti Duterte, marami din mga DDS dyan na maniniwala doon sa sinasabi ni Basti Duterte na baka hindi na nila iboto si Bongo. So, feeling ko, totoo yung sinasabi dyan ni Basti Duterte na parang naduduwagan siya dyan kay Senator Bongo. Kasi nga, ang definisyon na nila ng matapang, dapat mag-join ka sa maisog. Sa maisog rally nila. Kaya mong pabagsakin ang gobyerno, kaya mong magsalita against the government. Yan ang definition nila dyan. Entrepman, o nga si Gadon na lang, DepEd Secretary para maubos mga BOBO. Entrepman. Hindi ako sangayon kay Gadon dyan sa DepEd. No? Parang hindi naman bagay si Gadon dyan. Marlene Sali, ay nako, ano ba ang nangyari kay Aimee na brainwash na siya ng mga DDS-HIT? Yun na nga, yan eh. Mahiya naman si Lenny pag tinanggap niya yan, sabi ni Minerva Store. Posible kasi tanggapin niya yan, ma'am. Pero yun niya, nasa konsensya niya yan. Eh syempre, awayan siya ng mga liberal yan. Yung mga dilawan, mga pink, pag tinanggap ni Lene Robredo yan, ibabas siya ng mga dilawan ng mga pink. Kasi, ma'am, ano ba yan? Pinaglaban ka namin ng kampanya noong 2022, and then all of a sudden, iiwanan mo kami sa ere, ilalaglag mo kami. Magkikipag-allegiance ka doon sa taong inaway namin during the campaign, ibabas siya dyan. Dan Lavin, shoutout sa inyo kay Michael Antonio, Aida Miguel, Mariam Ramos Balvin, Ronnie De La Cruz, shoutout po sa inyo, RR Gem, happy viewing po sa inyo. O siya, kung nasa Facebook kayo, ka-coffee, pasoyo, please like and follow. Nasa YouTube, please click yung subscribe at i-like lang po yung video na yan para sa ating attendance check. Kay Marlene Sali, nakikinig po sa atin. Thank you so much. Nandiyan po sa California. Happy viewing po sa inyo. Let's move on sa ating next topic, ka-coffee. Kuha na kayo ng kape at move on tayo sa ating last topic for tonight.